Hello guys! Welcome back again to another vlog. And for today's video, samahan niyo ako kasi sasamahan ko yung mga opisyal ko na mag-swimming dito sa Iceland. Yes guys, tama kayo na narinig. Mag-swimming kami dito sa Iceland. So bale, nandito pala kami sa Akureyri, sa medyo northern part ng Iceland. So makikita nyo medyo maulan and at this moment malamig din talaga yung panahon. So ang balak namin is mag-swimming sa isa sa mga hot spring dito. Sumakay na rin kami ng taxi na nakita namin. Medyo social tong taxi na nakita namin. Pero wala naman akong magagawa kasi sila naman ang magbabayad nito kaya sabay na lang ako. While traveling dun sa resort na pupuntahan namin, napasin ko lang na napakaganda ng tanawin sa labas. Especially yung mga mountains na may mga yelo pa sa taas. Though kahit na summer season na dito sa Iceland, medyo nasa northern part kasi kami kaya medyo malamig pa rin. This car is good. Siguro mga wala pang 10 minuto nakarating na rin kami dun sa resort na pupuntahan namin. Nandito pala kami sa Forest Lagoon. So ito yung isa sa mga hot spring na matatagpuan dito sa Akureyri. Ang ganda ng lugar, very cozy pero very modern din. And dito kapag kasama ko yung mga opisyal ko, lagi lang nila ako nililibre. Kaya pag ini-invite nila ako, sama lang ako ng sama. Wala naman akong babayaran. So nangyari dito is binigyan kami ng bracelet para makapasok kami dito sa loob. Then magpapalit lang kami and magbibihis kami dito sa changing area nila. Ulala! Bago kami bumaba dito sa hot spring, required kami na maligo muna dun sa shower area. So paglabas namin sa shower area, sobrang lamig talaga. So dali-dali akong bumaba dito sa hot spring para mainitan agad. What's yours? Yep. I don't know. Yeah, it's here. It's Ah, yeah. I was thinking it was a question. It's yours. Ang sarap lang isipin na nandito ko sa isang malamig na area or malamig na country which is Iceland. And na-experience ko na mag-swimming pa rin pero dito sa isang mainit na tubig. And ang sarap sa feeling na sa labas is malamig and then ma-experience mo yung init dahil dito sa tubig na meron kami. Ang galing din kasi meron ding available na bar dito sa gilid ng hot spring. And yung bracelet namin acts as our wallet. So hindi na kami para kumuha ng pera or magdala ng pera papunta dito sa loob. So if may gusto kaming bilhin, itatap lang namin yung aming wristband and sa dulo or sa paglabas na lang namin siya babayaran. So ang smart lang nung ganitong way kasi hindi na nga magdadala ng pera and very convenient na rin. So dito pina-order kami ng alak ng mga opisyal namin. Siyempre gamit yung mga wristband nila and wala naman tayong magagawa kasi libre lang naman to and ang gusto lang naman nila yung makipagkwentuhan, makijamming tayo sa kanila and enjoy lang yung moment kasama sila. Hindi naman ako masyado umiinom ng alak or especially beer pero dito ko lang na-experience na ang sarap uminom ng alak, ng malamig na alak while you're submerged into a hot water and also experiencing cold weather above. Ewan ko, nakaka-satisfy lang siya and mas nakaka-enjoy din yung experience. It's a combination. So dito sa part na to, tinatry namin na-explore pa yung ibang side or ibang part nung hot spring. So nandun kasi kami sa isang side and pupuntahan namin yung mas mainit na tubig. So dito yun sa my left part. So yun, gala-gala muna kami while holding our beer and enjoying the experience. This one is cold. When you go out from the sauna, you have to go inside directly, straight. Cold water? Yeah, it's cold. 11. But this one is So makikita nyo napakalinaw din talaga ng tubig. Ito pala yung aking second engineer na parang tumatay. Pero yan, sobrang enjoy lang ng tubig kasi napakalinaw talaga. So
So ito pa, sabi niya videohan ko daw siya kasi gagawa daw siya ng mga bubble rings dito sa tubig. So syempre susuportahan ko yung aking official kasi siya yung nagsusupport sa akin dito. Siya yung nagbabayad ng lahat ng mga gastusin ko dito. So susuportahan ko siya sa kung ano man ang kalokohang gagawin niya. So syempre para sa aming memorabilia, so parang may mga pictures naman kami. Nag-selfie muna kami dito and nag-picture while holding our beers, of course. Kasi syempre yung mga Pranse talaga sobrang love na love nila ang alak. And syempre hindi naman tayo nakikipagsabayan pero nakikisama lang tayo. Avec moi ce soir. Mr. the Safety Officer, what can you say? Feel so good? Yeah. Okay. Boring. Nothing to say. I'm fine. Double boring. So ito namang official ko ay may bago na naman pakulo. So sabi niya kukunin niya daw yung hangin dito sa inverted na baso. So ito yung challenge niya. So sabi niya dito sa first part medyo madali lang kasi kukunin niya lang yung hangin sa normal na orientation. Pero sabi niya gusto niya pang ma-challenge kaya ang gagawin niya ay babaliktad siya sa tubig katulad yan and then kukunin niya yung hangin. So yan, suportahan lang talaga natin yung mga kalokohan ng mga official natin kasi syempre pakikisama na rin and talagang itong aking second engine na rin very kolokoy lang din kaya support lang. Sumunod din pala yung isa sa mga videographers namin sa barko kasi syempre hindi rin naman malayo and ang sarap din ang feeling dito sa hot spring. So after nun, meron din palang available na sauna dito sa loob. So this is my first time to experience sauna so hindi ko na-expect yung mga experiences ko dito. Sabi ng official ko, it's safe daw to stay here at the sauna for around 15 minutes. So sabi ko 15 minutes lang naman, madali lang yan. Pero hindi pala talaga siya madali kasi sobrang dry ng hangin. So parang sobrang hirap huminga kasi sobrang init kasi nung inhale mo na hangin. And parang ewan ko, sobrang bago lang yung experience sa akin. So after 15 minutes, lumabas na rin kami and after daw nito, kailangan namin lumubog sa malamig na tubig. So hindi lang malamig as in sobrang lamig na tubig. Dito lang din sa labas. Let's go. Stay still. Stay still. Yeah. You have chair there? Yeah, there's a seat right here. Say hi. You want to go down? Sure, you want to? Let's try. 1, 2, 3. Don't die, bro. I can feel my legs. It's getting better. Yeah. The more you stay still, the better. Okay. I'll stay here up until midnight. I'm losing my voice right now. Yup, I lose all of my heat. There it goes. Nag-enjoy naman ako dun sa sauna and dun sa cold bath experience ko. Pero feeling ko ang pinaka na-enjoy ko talaga is yung pagligo dun sa malamig na tubig. Ewan ko, parang sobrang nung una okay lang. Pero habang nagtatagal, parang kinukonsume na ng tubig yung init sa katawan ko. And talagang lahat ng katawan ko is nagsishake. Even yung mata ko is nagsishake na rin. Kaya nahirapan ako bumalik dito sa hot spring kasi hindi ako masyado makakita dahil nanginginig ako. So after nun, syempre, inom ulit kami ng alak kasama yung mga official ko. And of course, sponsor yan. Hindi pwedeng magbayad ako kasi magagalit sila. So habang sila ay nagsiswimming and ini-enjoy yung hot spring, so ako dito ay nagmuni-muni muna habang uminom ng beer. So nag-isip-isip ako kasi nahihilo na rin ako. Nahihilo na rin ako dahil sa alak. Pero yun, siguro dyan sa mga time na yan na very happy
kasi nga dito sa experience ko na nakapag hot spring ako dito pa sa Iceland. And ang dami ko din mga first time experiences. And alam nyo ba na may mga nakilala ko mga Pinoy dito? Nagtatago pala. So, after ng experience na yun, nag-decide na rin kami na magbanlaw na rin and bumalik na rin sa barko para makasakay kami on time and hindi kami maiiwan. So, nagbihis lang kami and nag-proceed na rin kami sa labas. So, sabi ko nga kanina, meron kami mga wristbands and pag bumibili kami ng mga alak, dun sina-charge yung alak namin. And dito, syempre, yung second engineer ko, yung nagbayad ng mga kinonsum ko na alak. And afterwards, itatap lang din namin yung aming wristband dun sa paglabas and i-claim na or ilalagay na lang namin dun sa container yung mga wristbands namin. Siyempre, para mas maging exciting tong vlog na to, lagyan natin ng konting drama. So, bale, pasakay na kami ng taxi niyan. So, nakasakay na kami ng taxi niyan. Then, na-realize ko na yung kwintas ko na may magnet na pang-attach dun sa camera ko is nakalimutan ko habang nagsashower ako. So, binalikan ko siya and takbo-takbo talaga ako. Kasi, sayang din naman babalikan ko lang. Kasi nga lang, medyo malayo din. Kaya nagmamadali ako. Pero, binalikan natin siya. And, buti pumayag dun sa main office na balikan ko siya. Ikunin ko lang. Sorry, thank you so much. Thank you so much. You okay, John? No, I'm not okay. Don't die now. Don't die now. So after nun, sumakay kami ng taxi and bumalik na rin kami ng barko. So syempre, kailangan pa namin magtrabaho and syempre, para di rin kami maiwanan ng barko. And alam nyo ba guys na after 7 days, bumalik ulit kami dito sa Akureyri and nag-swimming ulit kami dun sa Forest Lagoon kasama naman yung ibang mga crew ng barko. Noong una, hindi kami aware na meron palang free transportation yung resort papunta dun sa kanila. So, ito yung parang minibus nila and meron lang specific meeting point kung saan kami ipipick up. So, free lang siya. So, hindi na kami nag-taxi papunta dun sa resort. So ngayon, kasama ko na rin yung dalawang mga tropa ko na si Max tsaka si Philip. Kasama ko mga kadete doon sa barko. Oh my god. C'est quoi ce lush en fait? I can be pas cher là. Cheers John, comment? Cheers! 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 So ngayon guys, kasama ko yung mga crew namin sa barko. And lahat sila ay mga French speakers. So minsan mahirap makipagkwentuhan sa kanila kasi French lang sila lahat. Pero most of the time naman, pag katabi ko sila is nag-adjust sila and nag-English sila para lang sa akin. So ngayon is nag-enjoy lang kami and then syempre with the beer and kwentuhan lang din kasama yung mga crew ng barko and of course enjoy lang din yung moment. So ito pala si Max tsaka si Philip. So both of them are French cadets and magkakilala na sila ever since doon pa sa France. So kaya sobrang kulit nila and sobrang close din nila sa isa't isa. So silang dalawa pala yung sobrang naging ka-close ko sa barko kasi parang magkasing age range lang kami. So sila mga nasa 19 to 20 years old and sila yung mga dual cadets. So pwede sila sa bridge and pwede rin sila sa engine. So kung ano yung mga information na alam nila, sinashare din nila sa akin. And kung ano naman yung alam ko, ganun naman sinashare din sa kanila. So nagstay kami dito ng around 15 minutes and it sounds easy pero napakahirap niya lalo na sa paghinga and syempre sa temperature na rin.
Cold water, cold water. Let's go. Cold water now, no? Oh shit. C'est impossible. So after namin sa sauna, dumiretso kami dito sa cold bath. So napakalamig ng tubig na yun. Pero at first, madali lang siya kasi galing kami sa sauna ay mainit pa yung katawan. Pero slowly ma-realize mo na yung lamig ay talagang papasok sa katawan mo na pati yung mga laman loob mo is slowly mag-shake na rin. Pero ito talaga yung pinaka gusto ko dito sa forest. Max, get go. So, naglaro lang kami dito ng spin the bottle kasama yung aking mga French friends. So, yan, in-enjoy lang din namin. And then, ito yung aking second engineer. Tinuturuan si Max tsaka si Philip nung ginawa niya doon sa last punta namin dito. And yan, kita-kita nyo naman na ini-enjoy nila yan. And I don't know kung successful ba, pero okay naman. Mukha namang nag-enjoy silang lahat. Siyempre, sobra akong nag-enjoy sa experience ko dito sa pag-swimming sa hot spring dito sa Iceland. Siyempre, may tuturing ko din siya na isa sa mga unforgettable experience ko dito sa aking kontrata. So, yun lang. Guys, thank you so much for watching this video and sana nag-enjoy kayo. Thank you so much for supporting my vlogs and as always, see you on my next vlog.